Hey guys, welcome to my channel. So today is Saturday, meron tayong unboxing na naman, no? Bagong barrel from Rock Island Armory. So yung Rock Island Armory recently nag-establish sila ng division which is the RIA Imports. So mga imported na products pero they slap their brand sa imported na product na yun. Usually Turkey, no? So ito from Turkey. Medyo nakakalito nga to kaya bumili ako kasi nakita ko to nakalagay sa ano niya sa product name TM22. Sabi ko may TM22 na ako ganito itsura ng TM22. All steel AR style, no? And yung presyo niya magkaiba din. Sabi ko ba't sobrang mura niyan? Tama ba? Sabi ko tama ba yung picture? Kaya umorder nga ako and ito ang laman. Okay? Box. Wala kang instruction manual okay lang. Tapos ito na yung barrel. Sobrang mura. So if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. Show and tell video lang to. And hindi tayo pwede magbanggit ng denomination. So etong RA TM22, ang bili ko ito dati is 200 credits, no? 200 credits ang bili ko nito. All steel, AR style. Hindi kasama yung scope Si Charles gustong gusto yung scope ko P223 Nikon. Anyway, yan siya, no? So magkaiba. Anyway, dumating anak ko. Hey, quiet! I'm making a video. Ito na yung bagong TM22. Hindi ko alam yung specific na nakalagay Deria. So galing to sa Deria Arms. Kita nyo yung style niya, no? How much is this? 89 credits, no? Plus shipping, plus tax. Ang binayaran ko lang dito 109. 109, no? 109. So yung stock niya, it reminds me of the Remington 870 Magpul stock. Imagine mo, stock ng shotgun na Magpul, no? Yun ang nagre-remind sa akin. Parang yun yung copy niya. And all polymer siguro kaya mura siya. And what else? Ultimo receiver, polymer din. Yung BCG lang niya siguro tsaka barrel ang steel. Pero kahit ganyan siya, yung barrel niya makapal. Hindi siya yung may liner lang sa loob na bakal. Ito, bakal na to Okay? Tapos, yung magazine, niya, style is for AK. AK yung paddle type. Ito, pe-press mo yung paddle and it comes with, I think 10 rounds lang to, no? It comes with one plastic magazine. Pero, pwede kang bumili aftermarket ito. So, YouTube's policy, hindi ka allowed mag-insert ng mga magazine na mahaba. May nag-message dati, nag-question dati. Sabi, sir, bakit kailan nagaganyan? Yung iba, hindi naman. Well, kasi depende yan. Pag nagawa mo na yung video, before the policy change, bago lang yung policy, no? Pwede. Pero kung after the policy, hindi ka na pwede gumawa, no? Magba-violate ka ng standard ng Magba-violate ka ng standard ng YouTube. Anyway, kaya hindi allowed na ipakita paano mag-insert. Imagine niyo pati pag-insert pinagbabawal. Yung high cap, hindi ko alam ba tayo pumasok. Parehas lang naman sila. Tingnan natin Ayaw. Ayaw. Meron silang difference. Pero parang parehas lang Bakit ayaw nitong high? Mataas na kapasidad. Biglain ko kaya. I don't know. Ayaw, it's not working. Hindi natin alam bakit. May misteryong bumabalot. Sandali lang technical difficulties. Hindi naglalak. Ayun.
Ayaw. Anyway. So, eto kasi pwede eh. Oh, yung AR style. TM22. Pwede yung 10 rounds. Tapos yung mag-release niya, AR style. Hindi pwede ipakita. Ayun o. Anyway, so concentrate tayo dito. Ito yung bago ng Rock Island Armory imports. Galing sa Deria Arms. Gun manufacturer to sa Turkey. Okay? So, kaya pala mura kasi everything is polymer except for the bolt and the barrel, which is okay lang naman. And ang kakaiba dito, no, expose yung barrel dito sa ibabaw. Bakit kaya? Galing. Pero meron siyang iron sights. Kita nyo? Ayan, no? May iron siya built in. Sayang lang, no? Hindi nila ginawang threaded. Maganda sana kung threaded, pero what can you expect from a 89? 89 lang to. 'Di ba? Okay na yan. Sa presyo nga nito, parang ka-level nito yung Rossi RS22 ko. Halos parehas ng presyo eh. Rossi RS22. It's just that, yan, parehas sila all plastic. Yung Rossi lang nga, kahit papano, yung receiver niya, metal pa din. What type of metal? I don't know. Probably alloy, pero metal pa din siya. Ito naman, RIA na TM22 din eh. Dapat ibahin nila yung pangalan nito. Parehas ng TM22 eh. All polymer, pero mukha naman siyang rugged, no? May advantage din kasi pag polymer eh. Hindi siya nagagasgas, hindi siya prone sa kalawang. So pwede mo talaga 'to gamitin sa outdoors. No? And lightweight. Lightweight siya. So hindi ko pa siya napuputok kasi kukuha ko pa lang talaga siya. Pero I don't have any doubt na hindi maganda performance nito kasi pareha sila ng bolt or ng BCG nung TM22 na all steel. Okay, cross bolt safety. Red is dead. Yan, safe. Side charging. Yung side charging niya, pwedeng ambidextrous. Pwede ko ilipat dito sa kanan. Yan, may provision sa butas. So, kung kaliwete ka, dito ka magcha-charge. Okay lang. Pero mas gusto ko talaga sa kaliwa magcha-charge. Para on target ako palagi. Ayan o. Nakaganyan lang ako. Insert. Yan. Okay. Nawiwirduhan lang ako sa nito. Sa front sight nito. Bigo, ba't ganito to? Parang cover lang siya. Maganda sana kung plain na lang or removable para madaling i-thread. Pero sabi ko nga, huwag ka na mag-expect ng madaming upgrade for an 89 na 22 rifle. Ito hindi ko alam kung para saan to. Para saan to? Oh, meron ano kaya to? Cheek riser? Ba't walang kasamang cheek riser? Tapos yung likod niya, hard plastic, yung butt pad, pero maganda rin yung Tapos Picatinny sa ibabaw, lalagyan mo ng scope. Pero yung mga ganito, ayoko na lagyan ng scope to eh. Mas maganda yung mga ganito para lightweight, mura, madaling dalhin, hindi ka mag-iingat. Ibig sabihin, pangharabas, no? Pangharabas. Pwede ito dalhin sa property ko, wala akong problema. Madali. Pwede ko ito ipagamit sa anak ko, kay AJ. Kasi lightweight. Similar with the Rossi RS22. Gustong-gusto niya itong gamitin. Rossi RS22. So kung tutusin, without the technical specs, I feel mas mabigat pa yung Rossi RS22 ng konting-konti. Kasi may metal parts pa siya eh. Mas madami siya metal parts. Ito, all plastic eh. No? Pero dahil meron tayong Winchester Wildcat 22, all plastic din yon, all polymer. Kahit polymer siya, reliable pa din. So I think wala tayong problema dito. Pero kita niyo yung design, pati dito kinerve nila ng ganyan para I don't know, yung design perspective, no? Tapos parang may line siya talaga na pag ganoon. Weirdohan lang ako dito sa front sight niya. Anyway, tapos may mga ganyan-ganyan pa, mga ganyan design, parang mukhang rugged talaga. Mukha namang matibay yung polymer na ginamit.
I think kahit plastic siya or polymer, TM22 pa rin ang pangalan eh. Parehas sila eh. Kaya dapat kahit paano naman sana yung nagpalit sila ng RIA, TM22 din eh. 'Di ba? Parehas silang TM22. Magkaiba. These are different animals. Magkaiba sila. Pero for the price range, similar sila dito. Rossi Rs22 and Rock Island TM22. I don't know kung anong gagawin. Pagpalit silang pangalan, nalilito ako. Kung ako tatanungin mo, comparison, anong mas gusto mo? Kahit hindi ko pa ito napuputok well, I don't know. Hindi mahirap pumili. Halos parehas sila. Yung Rossi Rs22 lang, may metal yung receiver. Tapos, yung mas gusto ko yung niya, front sight, fiber optic ang front sight niya, and covered. May shroud, protektado yung yung front sight, pati yung rear sight, fiber optic. Eto, wala, plain black lang. Nape-press tong nape-press to. Para saan kaya to? Natatanggal kaya to? Ba't nape-press to? Para saan? Ba't gumagalaw Pang klaseng front sight to Baka na-adjust. As in, kakukuha ko lang talaga nito Ngayon lang nakita ng front sight na ganito. Na na-adjust. Anyway, for the looks, for the price, panalo to. Sana maging available dito sa Pilipinas. Kung naghanap kayo ng 22. For the price, for the looks. Pero syempre, sasabihin ko na mas gusto ko siguro to kasi yung mas madami siyang metal na parts, and talo lang siya dito kasi puro 10 rounds na nakita ko magazine dito. Ito meron siyang upgraded pero hindi ko pa alam paano gagana. And then what else? Yung sights, mas gusto ko yung sights nito compared dito, lalo na kung hindi ko na siya lalagyan ng ng scope. Open sight lang talaga ako. Anyway, siguro mas maganda kung gagawa ko ng shootout maliban between these two comparison. Pareho sila ng price range So, tignan natin. Pero for the price, hindi talaga, wala kang talo dito Sana ganun din ang price sa Pilipinas. Pero alam ko, times 2, times 3. 89 lang ang bili ko dito. Plus tax and shipping, 109. 109 na ship na sa dealer. Upgraded. Pamura na talaga ng pamura firearms. Sa Pilipinas lang, mapapamura ka pa rin sa mahal. Kasi nga, ang daming mga fees, regulatory fees. Pati yung grip niya rito, ganda. Yung pagkaka-shape, non-slip. Anyway, tatapusin ko na yung vlog na to, Kung nagustuhan niyo yung video na to, please click like and subscribe. And abangan natin sa mga susunod na gun show sa Pilipinas kung available na. Bagong-bago to. From Deria Arms. Ginawa nilang Rock Island Armory TM22. Pero mas mura as compared dun sa AR variant. Thanks for watching. Bye.